Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nananatiling pinakamahirap na sektor sa bansa ang mga magsasaka. Una, wala silang kapital. Pag nagsasaka sila, nagdidepend sila sa mga informal lenders, yung mga 5-6. Pag after harvest, marami silang pera, pero kalimitan nun ay binabayad lang sa mga utang. Then yung iba naman, inaano sa education ng mga anak nila. At dahil walang sapat na suporta ang mga magsasaka, hindi rin sila nakakaani ng sapat o sufficient para sa pangangailangan ng bansa. Kaya importation ang naging solusyon ng pamahalaan para matugunan ang kakulangan. Pero ang problema, yung importation ay hindi nakokontrol. May mga smuggling pa nga dyan, di ba, na nakita ninyo sa mga raid ng matagal na hindi rini-release. So, mahirap ang maging self-sufficient ang Pilipinas sa daming dahilan, daming reasons. Like, una, small land holding, marami tayong calamities, sakit, saka yung policy. Pag ang problema, usually yung mga traders, ang nila, pag natunugan nilang may importation, ibabagsak nila ang presyo kasi lugi nga naman sila. Nandito nga tayo ngayon sa isang palengke sa Quezon City dahil ang balita natin, bukod sa mga farmers, maging ang mga nagbebenta ng bigas, umaaray na. Itong bigas po na ito? Yung mga imported po. Imported. Okay. Pero ito po muna sa mga local natin, ano po yung pinakamura at pinakamataas po? Sa local? Sa local po, meron pong 43. 43. 43 po. Okay. 43, pataas. Hanggang sa 57 na po. Mataas na talaga to. Noong Pebrero 2023, di hamak na mas mura ang local well milled rice sa presyong 37 hanggang 45 pesos kada kilo. Noong 2024, pumalo ito sa 50 hanggang 58 pesos kada kilo. Ngayong 2025, bahagya itong bumaba sa 40 hanggang 53 pesos per kilo. Hindi nagkakalayo ang presyo ng local sa imported. Pero sa tindahang ito, ang pinakamurang bigas ay imported. Tayo dito sa inyong binibentang imported, alin ho dito yung pinakamura? Ay, ito po. Yung Ito? broken po. Okay. Bakit humura to, Sai? Ay, mura din po namin nakuha. Tapos, isa pa, medyo broken po siya. Nitong Pebrero, nagdeklara na ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency sa bigas. Layunin nitong mas mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Well, first and foremost, the key factor talaga that has led us to declare that emergency is that even if we have already, kumbaga naging maganda na or favorable yung circumstances, especially with the reduction of the tariff, and of course yung pagbaba po ng prices worldwide ng rice, nakita natin na parang hindi po bumababa yung presyo ng bigas, parang mga 5, wala nga 10 pesos na reduction yung nakita natin. Parang it's taking the market so long para mag-adjust po dun sa ina-expect po nating pagbaba. Sa krisis na ito sa bigas, hindi lang mga smuggler at hoarder ang kalaban ng mga magsasaka. Napakaluwang na po ng kanyang damit. Makikita po natin na tuloy-tuloy po yung bugso ng tubig sa puro po mga kabukiran, mga palayan po.